Okay guys, for today's video, may napansin ako kay Salmon Credit. Hindi ko akalain na ganito pala siya, na 0% interest pala ang ino-offer ni Salmon Credit na up to 60 days. Pinatus pa niya si Atome na up to 40 days. Diba? Ano yun? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Medyo clueless ako. So, nag-research ako and ito yung mga nakita ko. So, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so you are aware naman siguro na dito sa channel ko is nagre-review ako ng mga sulit na mga loan service, yan. And syempre, mga digital financial products like digital banks, di ba? So na-review ko naman na dito sa channel ko si Salmon Credit. And yung first impression ko sa kanya is medyo ayoko sa kanya. Kasi ang taas ng interest na binigay niya sa akin. At 9% ang interest rate, wag na lang po. Kasi meron namang ibang loan service like Atome nga na kaya magbigay ng 0%. Pero hindi ko alam na 0% din daw pala ang ino-offer ni Salmon Credit na up to 60 days. Dati, hindi naman nila sinasabi ng ganyan. So, hindi ko alam kung dati ng patakaran tong 60 days na 0% interest o ngayon na lang. Just to give you context how it works, basically, same as Atome Credit naman. Kung paano nyo ginagawa yung 0% interest nyo with Atome Credit, ganun na ganun din kung paano kay Salmon. Ang pinagkaiba na nga lang ni Salmon with Atome is that si Salmon ay walang ATM. While si Atome, meron siyang ATM. But parehas na sila ngayong merong QRPH wherein yung app nila gagamitin mo pang-scan ng mga QRPH para makapagbayad ka ng purchases mo. And, ito po yun. Kay Salmon, meron kayong billing end date. Meaning, ito yung katapusan ng isang cycle. Any cash flow na ginamit nyo with Salmon Credit until the billing end date, yun lahat ng kailangan yung bayaran. So, paano ba nangyayari ang 60 days? So, ganito siya. So, buksan natin itong Salmon Credit ko kasi sinubukan ko na rin ngayon na hiramin lahat ng amount doon para ma-test nga itong sinasabi niyang 60 days. But, disclaimer lang po, kakahiram ko lang. So, after makuha ko yung billing statement, doon ako makapag-provide ng panibagong update kung totoo nga bang 60 days itong si Salmon. So, open natin si Salmon. So, kung makikita nyo, 0 na ang aking Salmon Credit. Meron akong 3,000. Ito yung transaction na ginawa ko, 3,000 na QR payment. So, ano po itong QR payment na to? Ginamit ko po si Maya Business. So, doon ko po pinadaan yung Salmon. Kasi po, ganito po yan. May cash loan naman po si Salmon. However, kapag ginamit nyo po yung cash loan kay Salmon, meron charge na 99 pesos. So, gusto ko po ba ng additional charge? Hindi ginamit ko na lang po si Maya Business. Doon ko po pinadaan yung Salmon para hindi po ako na-charge ng 99 pesos. Tapos, sa Maya Business, meron na po siyang deduction na 5 pesos. Pagdating po doon, yung 3,000 magiging 2,995. Tapos, iba pa po yung transfer fee. Meron na rin pong bank transfer fee si Maya Business. So, around 5 to 10 pesos po yung charges. Well, mas okay na po yan kaysa dun sa 99 pesos na charge ni Salmon. So, ito pa, papakita ko po sa inyo. Yan, kinuha ko nga po siya just June 23 lang po. And then, papakita ko po sa inyo, ito po. So, sabi, minimum payment will be calculated on July 14. Meaning, ang billing end date ko po ay July 14. And ito po yung nakakatuwa dito. Meron kang 1 month to pay your due. Yun po yun. So, from July 14, kailangan ko daw may isettle at least yung minimum or lahat para 0% interest by August 13. So, yeah, that's 30 days kasi may July 31. So, paano kung ang ginawa ko ay ginamit ko itong Salmon Credit on July 15. So, July 15, meaning start ng bagong cycle, tapos magka-cut off ako by August 14, ibig sabihin, that's already 1 month. That's around 30 days. Plus, yung magiging due date ko nun is around September 13. That's approximately 60 to 62 days ang pwedeng itagal ng hiram mo kay Salmon Credit without paying any service charge kung gagamitin yung Maya or kung i-QR nyo siya. And walang interest kayong babayaran as in 0% daw. Based dito sa sinabi ni Salmon Credit.
And yeah, matagal ko na pinupuntahan itong website ni Salmon and ngayon ko lang nakita itong sinasabi nilang 0% interest. Kung i-compare natin, Atome, 0% sa loob ng 40 days. Si Bilis, may 0% din siya. However, up to 2,000 pesos lang na transaction ang pwede mong is 0%. Come Salmon, si Salmon talaga ang nakikita kong pinakamahaba. Even credit card, guys. Credit card. So, ganun din. Isang billing cycle din. Plus, 15 to 20 days lang, magju-due ka na kagad. Si Salmon, panibagong buwan bago ka mag-due. Wala akong alam na ibang loan service na nagbibigay ng ganito. Though, hindi ko po masasabi na napakaganda ni Salmon. May nabasa akong stories about hindi nagre-reflect kagad yung payment kasi nga through QR siya, so there's a possibility of internet service issue, etc. So, you may want to be cautious pa rin sa paggamit ng Salmon Credit. What you need to do is make sure na paggagamit po kayo, maayos po ang inyong internet connection para hindi nagkakaroon ng traffic sa pagsesend or sa pagbabayad ng inyong mga purchases. Okay, given that na may 0% interest siya, possible din naman na magkaroon ng interest. Yun ay kung hindi mo babayaran yung inutang mo kay Salmon in full. Meaning lang neto, pwede mong bayaran kay Salmon by your due date is the minimum amount due, which will be calculated by your billing end date. Kapag minimum amount due ang binayaran mo, yung utang mo with Salmon Credit will already be subject to interest. And that interest is located in the agreement with Salmon Credit sa inyong mga app. Sa akin, nasa around 9% ang interest na binigay sa akin ni Salmon. So, ayaw na ayaw ko yun. Ayaw na ayaw ko magbayad ng interest kung meron naman akong ibang pagkukuhanan. Pero dahil nga dito, na 0% siya, maganda talaga na medyo tumaas ang credit line natin with Salmon. Sana mabilis ang pagtaas ni Salmon Credit kung lagi natin siyang ginagamit. And babalitaan ko kayo moving forward. Okay, for our question of the day. Sa tingin nyo, anong mas superior na loan service? Ito bang Salmon na up to 60 days na 0% interest? Or kay Bilis na if ever na magpa-product loan ka malaking amount, pwede mo siyang kunin ng up to 12 months and pwede mo rin siyang i-shorten with Pay with Grace 0% na up to 6 months pero mga big purchases. While kay Salmon, kung ano lang yung credit limit nyo. Ano sa tingin nyo? Anong mas matimbang sa inyo? I-comment nyo yan dito sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Michael Madrideo at Michael Madrideo-I2M. Sabi po niya, pa-shoutout po, same kayo na nickname ng son ko, Pat. I think Atome Savings will help to increase yung cash flow ng Atome Credit para marami pa mag-benefit. Sana ma-approve na CC ko. I think I use your referral po. Ay, thank you po, Sir Michael. And shoutout po sa inyo, Michael Madrideo. Thank you so much po for watching and using my referral code and supporting my channel. Yun lamang po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!